So, hi guys. Good morning. Good morning. So, pasensya na po meron po ako ditong parang sa lampas. ah, not feeling well kasi. So, explain ko lang po kung bakit po kami ay lilipat po related po sa bahay na tinira namin ngayon ito. Kung bakit dun sa isang vlog ko ay minention ko na lilipat kami ng bahay na naman. Kasi ito po ang nangyari. Nung 3 years ago or 2 years ago, kasi mag 3 years na kami dito. Um, nung paglipat namin dito, nag-decide na talaga kami na dito na talaga kami maniniran forever. And then, mga ilang buwan, nung lumipat na kami, April 4 yun. Hindi ko makalimutan yun is April 4, 2024 or 2020, basta ganon, 2024. Ah, 2024, 2023, or something ganon. Kasi mag 3 years na kami. So, yung petsa na pinili namin is 444 parang gano'n, something parang hindi daw siya maganda sa sabi sa Japanese paniniwala. And then, nung naglipat na kami dito ilang buwan, lumipas yung ilang buwan, nagkaroon ng problema yung asawa ko. Kasi ang mga Japanese kasi ayaw nila ng, ah, yung kapitbahay or yung kabilang kwarto or sa taas or sa baba, na yung parang maingay gano'n. 'Di ba nagkakaroon na sila ng mga problema dito about sa mga kapitbahay, nagkakaroon ng trouble, 'di ba? Then, sa madaling salita, yung asawa ko medyo sensitive siya about diyan. So, kilala ko na siya pagka gano'n na ng mga ano. And then, hindi ko din siya na-warningan na 'wag mo nang ulitin yung mga nangyari nung nakalipas na nilipatan namin na bahay na gano'n din ang naging problema, nagka-trouble kami. And then, nagkaroon ng trouble dito sa bahay, sa kapitbahay namin sa taas dahil hindi sinabi nung may-ari nung mansion na 'to na may nakatirang may mga bata sa taas. So, kumbaga mali yung pinili naming, floor na instead na dapat nandun kami sa taas para yung magpamilya nga kahit maingay sila hindi namin sila maririnig. Lalo na yung lakad ng mga bata, yung sigawan, gano'n-gano'n. Kasi nga maliliit pa yung mga anak. So, ang pagkakamali namin, pinili namin yung second floor. Nandun sila sa third floor. So, sa madaling salita, maingay po ang taas. Dahil may mga nalalaglag, mga takbuhan ng mga bata. Pero pagka exactly 8 o'clock or 7 something ganun, tulog na sila, tahimik na. Kasi ganun ang rules ng Japan. Kumbaga, pag oras na ng tulugan, tahimik na. Ganon. And then, yun, nagkaroon kami ng problema doon. Yun ang pinakaunang problema, nagka-trouble. Yung asawa ko, sinita niya yung may-ari yung nakatira doon, yung tatay. And then, natakot yung asawa. And then, doon somewhere tumira sa biyanan or something kasi malapit lang yung biyanan niya. Ganon. Basta yung ganong chika-chika. And then, yung asawa ko, nag-ingay siya, nag-away, parang anuhan sila nung taga-taas. Hindi siyempre natakot ako dahil 'di naman kilala namin 'yon. And then, kahit na mabait or ano, hindi natin kilala yung ugali ng tao. Sabi ko sa asawa ko, "Baka ikaw ay balikan, 'di ba? Hindi natin kilala yung tao." And then, nung nagka-trouble na 'yon, pagkasunod na naman ng buwan, bumaha galing sa taas. So, umapaw yung tubig galing sa amin, dun sa taas. Umapaw siya kasi daw bukas daw yung gripo nung third floor, fourth floor, something, hindi ko alam, hindi namin sure. Ngayon, nagdududa ako, bakit nagkagano'n? Nagkaroon kami ng trouble doon sa magpamilya na yun. Tapos pagkasunod, bumaha. So parang feeling ko sinadya. Kasi parang itong asawa ko kasi, yun nga, nagmamarunong, naggagalit-galitan. Eh bago pa lang kami, dapat nagpasensya muna sana o nadaan sa usapan. And then, yun na nangyari. So parang
kakaiba parang ano, nagka-trouble kami, nagkaroon kami ng problema, yan. Nagtawag na kami ng pulis kasi bakit gano'n ang ano, tapos naka-lock daw yung pintuan, gano'n, gano'n. Taranta naman yung Puduyasang, kung ba tawagin ay Puduyasang, yung may-ari nung ano, gano'n, gano'n. And then, nung dumaan na ang ilang buwan, kasi na-settle na, naayos na, pero grabe talaga yung baha, guys. Parang, alam mo yung, parang umulan sa loob ng bahay namin, gano'n. So, nasira yung bubong doon sa may kusina. So, nagka-damage yung, ano, yung kesame ba yun, gano'n. So, nabasa yung ref namin. Eh, kabibili lang ng ref, 'di ba? So, kung masira yun, damage yun, babayaran nila kasi may warranty yun. Then, meron kami insurance dito. And then, napagdesisyonan namin kasi nga nagkaroon nga ng problema na lumipat na lang kasi nga binayaran yung asawa ko ng insurance. Yun po ang maganda dito sa Japan. Once na nakatira ka dito sa mansion and then nakakontrata ka ng gano'n ganito, may automatic kang insurance. So, nung nagreklamo yung asawa ko, kinonsult niya sa attorney, sa Bingoshi, kung ba tawaging Bingoshi is attorney dito. Yun. So, nagbayad ang pudersan sa amin. Nag-down ng 70 kalapad yata something. Kasi 130 yata yung inano ng asawa ko or something. Hindi ko lang masyadong alam yung magkano talaga yung inano niya. So, hindi pa naman full nabayad nila sa amin yun. So, kailangan naming umalis dito kasi nga binayaran na kami ng insurance. Yun po ang pinakatotoong istorya dito. Kaya kami, kahit gusto ko man na dito na kami dahil malawak to eh, malaki. Maraming bintana and fresh sana pag summer. Yun nga lang, kailangan namin lumipat kasi nga binayaran na kami and kailangan na namin mag-go away dito. So kaya binlog ko po yung buong bahay. Kasi nga, para meron akong memories and documented na nakatira kami dito. So, kung saan man kami nakatira, kung saan man naman aalisan, kung kailan naman aalis na, aalisan namin na bahay, kailan i-document ko yun. Kasi nga, I'm a vlogger, you know. So, yun po ang dahilan. And, thanks for watching mga guys. And, sana, kayong nandito sa Japan, pagka kayo po ay maglilipat ng bahay, piliin niyo po yung date na dapat. And, yung kung sino yung kapitbahay nyo and marunong tayong makisama and huwag tayong magkaroon ng trouble yun. Kasi yung asawa ko medyo may pagkaganon siya. So, etong pinakalas naming maglipat is pinakalas na talaga to no. Kailangang mabantayan ko yung ano ng asawa ko dahil hindi na pwedeng maglipat kami na maglipat dahil meron na po kaming nagkakaedad na po kami, hindi na po kami bata para mag-rent pa na mag-rent ng mahal. O kasi aabuti kami ng 10 lapad. Na sana dito, mura na lang sana is 7 lapad lang kami mahigit dito. Ngayon, pupunta kami sa mataas dahil nagmahal po ngayon ang mga mansion, ang mga rental. So, listen to learn, mga guys. Lalo na mga nakabase sa Japan. Research, research, and yun na nga, pag-aralan ng mabuti. And thanks, bye! Thanks for watching. Bye! Subscribe! Comment below. Comment down below. And ano mga suggestion. Bye!